Mexico laban sa Inglaterra, isang knockout na laban, isang makasaysayang stadium, isang gabi na maaring mag-iwan ng panghabang buhay na marka sa koponan ng Mexico. Ang laban ay ginaganap sa Estadio Ciudad de Mexico kung saan ang Mexico ay naglalaro sa kanilang sariling bayan kasama ang kanilang mga tao sa isang kapaligiran na lubos na pabor sa kanila at may napakalaking pagkakataon na mapasama sa 8 pinakamahusay na koponan sa World Cup sa pamamagitan ng pag-elimina sa isang malakas na koponan tulad ng Inglaterra. Pero mag-ingat dahil sa kabila ay hindi basta-bastang kalaban ang haharapin. Ang Inglaterra ay may roster ng mga bituin at manlalarong bihasa sa Premier League, Champions League at international na torneo. Kaya ang laban na ito ay hindi lang basta Mexico-Inglaterra, ito ay isang pagsubok ng karakter, personalidad at emosyonal na tibay. Simula ngayon, walang puwang sa pagkakamali. Panalo, buhay ka pa. Talo, uuwi ka na. Hindi na mahalaga ang dati mong naramdaman, ginawa sa grupo o paano ka nakarating dito. Sa isang knockout na laban, kayang baguhin ng 90 minuto ang lahat. Kaya simulan natin sa unang hinahanap ng lahat. Ang schedule ng laban ng Mexico at Inglaterra, bawat bansa. Sa Mexico, oras ng gitnang bahagi ng bansa. Magsisimula ang laban sa alas 7 ng gabi, 19 na oras. Isang perpektong oras para tumigil ang buong bansa para mapuno ng berdeng mga jersey ang mga kalsada at para maging tunay na naglalagablab ang Estadio Ciudad de Mexico. Sa Espanya, magsisimula ang laban sa alas 2 ng madaling araw, 02:00 sa Portugal. Magsisimula ito sa alauna ng madaling araw, 01:00. Sa Inglaterra, ang laban ay magsisimula rin ng alauna ng madaling araw, 01:00 na gabi na sa Europa. Sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ang laro ng alas 7 ng gabi, 11:00. Sa Panama, alas 7 rin ng gabi, 11:00, magsisimula ang laban. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi, 21:00. Sa Chile, Paraguay, Bolivia at Venezuela, ang unang sipol ay tutunog ng alas 8 ng gabi, 20:00. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ang laban ng alas 6 ng gabi. Sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ito ng alas 8 ng gabi. Sa Estados Unidos, mahalaga ang mga oras dahil maraming manonood ang susubaybay sa laban na ito. Sa silangang baybayin, sa lungsod gaya ng Nueva York, Miami, Orlando, Washington at Atlanta, magsisimula ang laban ng alas 8 ng gabi, 20:00. Sa Central Time Zone, sa mga lungsod gaya ng Dallas, Houston, Chicago, San Antonio at Kansas City, magsisimula ito ng alas 7 ng gabi. Sa Mountain Time Zone gaya ng Denver o Phoenix, magsisimula ito ng 18:00, alas 6 ng gabi. At sa kanlurang baybayin, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, San Diego o Seattle, magsisimula ang laro ng alas 5 ng hapon, 17:00. Sa Canada, sa Toronto, Ottawa at Montreal, mararanasan ito mula alas 8 ng gabi sa Toronto, Ottawa at Montreal, alas 7 ng gabi sa Winnipeg, alas 6 ng gabi sa Calgary at Edmonton, at alas 5 ng hapon sa Vancouver. Kaya siguraduhin yung tama ang oras nyo dahil ang laban ng Mexico at Inglaterra ay hindi basta laro. Gabi ng World Cup Round of 16 kung saan pwedeng gumawa ng kasaysayan ang Mexico sa harap ng mga kababayan. Block 2 kung saan mapapanood ang Mexico versus Inglaterra, mga TV channel at platform kada bansa. At ngayon, punta na tayo sa tanong na pinakamadalas itanong. Bago ang bawat laban sa World Cup, ang tanong ay, saan mapapanood ng live ang Mexico versus Inglaterra? Sa Mexico, isa ito sa mga pinapanood na sporting event ng taon. Mapapanood ang laban sa Canal 5, Las Estrellas, TUDN at ViX na may espesyal na coverage ilang oras bago magsimula. Dahil nasa sariling bakuran ang Mexico at round of 16 na, tsak na may mahabang pregame show ang mga network sa Mexico kasama ang analysis, stadium atmosphere, line-up, pahayag at fans coverage. Sa Inglaterra, mapapanood ang laban sa mga channel na may karapatan sa World Cup sa United Kingdom, pangunahing BBC at ITV, depende sa pagkakahati ng mga laro. Para sa mga tagahanga ng Inglaterra, espesyal ang madaling araw na ito dahil ipaglalaban ng kanilang koponan ang pag-usad kontra host country sa stadium na hindi pabor sa kanila. Sa Espanya, libre mapapanood ang laban sa La Uno ng Televisión Española at RTVE Play sa mobile, computer, tablet o smart TV. Available din ito sa DAZN para sa buong torneo coverage. Sa Portugal, ipapalabas sa Sport TV. Sa US, malawak ang coverage ng laban. Sa Ingles, mapapanood sa Fox at digital platforms tulad ng Fox Sports app at Fox One. Sa Espanyol, available ito sa Telemundo, Peacock at Fubo.
Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSN, CTV at RDS na may coverage sa Ingles at Planses. Sa Colombia, mapapanood ito sa Caracol Televisión, RCN at D-Sports. Sa Peru, sa America Televisión, D-Sports at DGO. Sa Ecuador, sa Teleamazonas, D-Sports at DGDGO. Sa Chile, sa Chilevisión, DD Sports at DGDGO. Sa Argentina, sa Telefe, TAIC Sports, DD Sports at DGO. Sa Uruguay, mapapanood sa D-Sports, DGO at mga pambansang operator na may karapatan. Sa Paraguay, Tigo Sports, DD Sports, DG-DGO. Sa Venezuela, Televen, DD Sports, DG-DGO. Sa Bolivia, sa Retuno, Unitel, DD Sports at DG-DGO. Sa Brazil, ang laban ay mapapanood sa TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sinusundan mo kami mula sa Central America, tandaan ito, sa Costa Rica, sa Teletica, sa Guatemala, sa Chapin TV, sa Honduras, sa Televicentro, sa El Salvador, sa TCS, sa Nicaragua, sa Canal 10, at sa Panama, sa RPC TV at TVN. Sa Caribbean tulad ng Republika Dominicana, Puerto Rico at Cuba, mapapanood ang laban sa international channels na may karapatan at sa mga lokal na operator. At mga plataforma gaya ng DD Sports at DGDGO depende sa availability. Kaya alam nyo na. Mexico versus Inglaterra, round of 16, laban na parang buhay o kamatayan at posibleng makasaysayan. Nais ng Mexico gamitin ang suporta ng kanilang mga tagahanga para talunin ang isa sa paborito. Samantala, dumating ang Inglaterra na may pressure na patunayan na handa ang henerasyong ito na ipaglaban ang World Cup. Ngayon na alam na natin ang schedule at saan mapapanood ang laban, pag-usapan na natin ang football at ang mga posibleng lineup na ilalabas ng dalawang coach para sa laban ng Mexico at Inglaterra. Unahin natin ang koponan ng Mexico. Si Javier Aguirre ay maaaring maglagay ng isang kilalang lineup gamit ang sistemang 4-3 na layuning mapanatili ang balanse sa pagitan ng matibay na depensa at bilis sa counter-attack. Posibleng lineup ng Mexico, Luis Malagon bilang goalkeeper. Si Jorge Sanchez ang kanan na fullback sa depensa. Magkapareha sa gitna ng depensa sina Cesar Montes at Johan Vasquez, habang sa kaliwa si Jesus Gallardo. Si Edson Alvarez ang pivot sa midfield para sa balance, kasama sina Luis Chavez at Orbelin Pineda na parehong marunong makipag-ugnayan, pumasok sa area at magpasa sa pagitan ng mga linya. Mukhang bubuo ng tridente sina Alexis Vega, Santiago Jimenez bilang main striker at Cesar Huerta na magbibigay bilis, paglusot at pressure sa paglabas ng bola ng mga Ingles. Sa kabilang banda, haharapin nila ang England na, maliban na lang kung may sorpresa, ay mananatili sa kanilang karaniwang 4-2-3-1 na sistema, isang forma na nagpapahintulot sa kanila na mag-ipon ng napakaraming talento sa opensa. Si Jordan Pickford ang goal. Sa depensa, sina Kyle Walker, John Stones, Mark Guehi at Luke Shaw. Sa double pivot, nandyan sina Declan Rice at Jude Bellingham, isang kumpletong tambalan sa torneo dahil sa pisikal, kalidad at kakayahang sumugod. Si Bukayo Saka ay magsisimula sa kanan, habang si Phil Foden ay magiging attacking midfielder na malayang gagalaw sa pagitan ng mga linya. At si Anthony Gordon ang sasakop sa kaliwang bahagi. Si Harry Kane ang magiging sentrong striker at pangunahing goal scorer na Inglaterra, isa sa pinakamapanganib sa torneo. Magaganap ang malaking tactical na labanan sa midfield. Susubukan ng Mexico na hadlangan sina Bellingham at Foden sa pagtanggap ng bola habang ang Inglaterra ay kokontrol sa posesyon at gagamitin ang bilis ni Xhaka at Gordon sa gilid. Isa pang labanan na maaring maging mapagpasya ay ang tunggalian ni Santiago Jimenez kontra kina Stones at Yehi. Kung mapipirmi ng Mexican striker ang mga center back at manalo sa bola kahit nakatalikod, magkakaroon ng tsansa ang Mexico na magbanta. Handa na ang lahat para sa matinding laban kung saan maliliit na detalye ang magpapasya kung sino ang papasok sa quarterfinals ng World Cup 2026.